Sa isang mainit na hapon eng Hunyo 11, 2022, ang katahimikan sa himpilan eng pulisya eng lalawigan eng Cavite ay biglang nabasag eng isang tawag sa telepono. Sa kabilang linya ay ang boses na isang lalaking labis na natataranta. Ang kanyang hinihingal na pahinga ay humahalo sa ingay na karaniwan sa isang construction site. "Hello, himpilan ba ito ngang pulisya?" Nautal na tanong eng lalaki. Pakiusap, pumunta kayo agad dito sa construction site nga Reyes Construction sa Lube NG Carmona Industrial Park. May krimen pong nangyari. May pati. Nang mapaktanto ang kabigatan eng sitwasyon, salup lamang eng 15 minuto, ang sasakyan eng Police at Special Operations Unit ay umalingaw ang sirena patungo sa lokasyon. Ang pinangyarihan eng krimen ay isang pansamantalang baraks na gawa sa yero at bakal na matatakpuan sa kalupluban eng malawak na construction site na malapit nang matapos. Daan-daang manggagawa ang huminto sa kanilang trabaho at nakumpol-kumpol. Nagbubulungan na may mga mukhang hindi pa nakakabawi sa pagkabigla. Mabilis na kinontrol eng pulis ang sitwasyon. Kinodonan ang lugar at pinatras ang walang kinalaman. Si Police Colonel Cruz, na kilala bilang isang mahinahon at matalas na investigador, ang personal na namuno sa operasyon. Pinangunahan niya ang isang pangkat nga investigador at forensic officers papasok sa baraks. Ang tanawin sa loop ay puro kaguluhan. May mga bahid eng dugo sa sahig. Sa gitnang baraks, na karaniwang nagsisilbing kainan at pahingahan mga manggagawa, ay nakahandusay ang isang lalaki sa sarili niyang dugo. Ang biktima ay kalaunang nakilala bilang si Ginong Reyes o mas kilala bilang Boss Reyes, 40 taong gulang, ang contractor at pangunahing tagapamahala ng proyekto. Sa kanyang katawan ay mayroong hindi mabilang na mga saksak, lalo na sa dibdib at tiyan. Ang kanyang damit ay punit-punit at basang-basa sa sariwang dugo. Ngunit ang higit na ikinagulat nga investigador ay hindi ang bangkay. Hindi kalayuan. May isang binatang lalaki na nakaupo at nakasandal sa isang posteng bakal na may mukhang tulala at nga matang walang buhay na nakatitik sa kawalan. Ang kanyang damit ay puno rin ng dugo. Sa kanyang kamay ay mahigpit paring hawak ang isang malaking kutsilyo, ang sandatang ginamit sa krimen. Wala siyang ipinakitang anumang tangkang pagtakas o paglaban. Nakaupo lamang na parang isang estatwa. Sa tabi niya, isang babae ang hinimatay at inaalalayan ng ibang manggagawa sa isang sulok. "Sino ang tumawag sa amin?" tanong ni Colonel Cruz. Isang payat na lalaki na maputla pa rin ang mukha ang lumapit. "Ako po, sir. Ako po si Manny, isang manggagawa dito. Isaysay mo ang lahat ngang nakita mo." Matapos huminga ang malalim upang pakalmahin ang sarili, nagsimulang makwento si Manny na may nanginginig paring boses. Sinabi niya na ang binatang nakaupo doon ay si Jose, isang kasamahan nila sa trabaho. Ang babaeng hinimatay ay si Maria, asawa ni Jose, na siyang tagapagluto para sa mga manggagawa. Nga 30 minuto ang nakalipas. Nakataong dumaan si Manny sa pansamantalang palikuran at may narinig siyang kakaibang ingay. Nang sumilip siya sa siwang dingding na yero, nanigas siya nang makita si Maria na may ginagawang hindi nararapat kasama si Boss Reyes. Dahil sa takot at hindi alam ang gagawin, mabilis siyang tumakbo kay Jose para ibalita ang nakita. Nang sinabi ko kay Kuya Jose, patuloy ni Manny sa nanginginig na tinig, biglang nakbago ang itsura niya. Hindi siya nagsalita ni isang salita pero dumiretso siya sa kusina. Kinabahan ako kaya sinundan ko siya. Nakita ko siyang kinuha yung kutsilyong pansaksak ng baboy. Sinubukan ko siyang pigilan pero huli na ang lahat. Parang siyang balif na sinipa ang pinto ng baraks ni Boss Reyes. Nandun pa sa loop sina Boss Reyes at Ed Maria. Tapos pinagsasaksak na ni Kuya Jose si Boss Reyes nang walang tigil. Sumigaw si Ed Maria at nawalan ang malay. Si Kuya Jose naman, pagkatapos ang ginawa niya, napaupo na lang dun hanggang sa dumating kayo. Ang paunang salaysaying saksi ay nagbigay ng malinaw na larawan ng isang crime of passion. Ang salarin, biktima, saksi at ang motibo na humantong sa trahedya ay tila agad na natukoy sa pinangyarihan ng krimen. Sumanyas, si Colonel Cruz nga pulis na arestuhin si Jose, hindi man lang pumalak ang binata. Tahimik niyang inilahat ang dalawang kamay, ang nga mata ay nananatiling blanko at tulala.
agad na sinimulan ang pagsisiyasat sa crime scene. Sinimulan ang medyo legal team ang kanilang trabaho. Sinuri nilang mabuti ang katawan ni Boss Reyes. Nakabilang sila ang 7 saksak na may 3 malalalim na tama sa kaliwang dibdib na tumagos sa baga at puso na naging sanhi ng matinding pagdurugo at agarang kamatayan. Ang duguang kutsilyo ay kinuha bilang ebidensya. Bawat bakas sa lugar, mula sa gayapak, bahid ng dugo, hanggang sa posisyon nga gamit, ay maingat na kinuhanan ng litrato at sinukat. Si Maria, matapos mabigyan ang paunang lunas at makamalay, ay nasa estado pa rin ang matinding pagkabigla at takot kaya't hindi makapagbigay ng salaysay. Dinala siya sa ospital upang maobserbahan sa ilalim ng pagbabantay ng 2 babaeng pulis. Samantala, sa himpilan ng pulisya, nagsimula na ang unang interogasyon kay Diyos. Taliwas sa inaasahan ang investigador na siya ay tatanggi o magiging agresibo. Si Jose ay nanatiling kalmado at direktang umamin sa krimen. Ako po ang pumatay sa kanya, sabi ni Jose sa isang patak at walang emosyong boses. Hindi ko pinagsisisihan at handa akong harapin ang anumang parusa ayon sa batas. Ang prangka at halos malamig na pag-amin ni Jose ay ikinagulat ng investigador. Ang kaso ay tila mas madali kaysa sa kanilang inaasahan. Isang crime of passion, umamin ang salarin, at kumpleto ang ebidensya at nga saksi. Mukhang mabilis na may sasara ang kaso. Ngunit nang simulang busisin mga investigador ang background at kwento ang buhay ni Jose at nga kanyang asawang si Maria, unti-unti nilang natanto na sa likod ang tila biglang pagsiklap ang selos ay mayroong isang mahaba at malungkot na kwento ang pag-ibig, pagtataksil at ang hangganan ng pagtitiis. Ang rekord ni Jose ay nagpapakita na siya ay isang mabuting tao. Walang anumang criminal record. Maging ang kasamahan niya sa trabaho ay isa ang sinasabi. Si Jose ay simple, masipag at mahal na mahal ang kanyang pamilya. Halos hindi siya umiinom o nagsusugal. Pagkatapos ang trabaho, umuwi agad sa kanilang baraks para makasama ang asawa. Paanong ang isang tulad niya ay nakagawa ng ganito kalupit na krimen? Anong klaseng galit ang nakbago sa isang mabait at mahinahong lalaki upang maging isang malamig na mamatay tao? Naramdaman ni Coronel Cruz na ang kasong ito ay hindi lamang bunga ang biglang damdamin. Mayroon itong pinag-iponang samaing loop, isang trahedyang matagal nang namumuo. At ang pangyayari sa araw na iyon ay ang huling patak na nakpaapaw sa lahat. Ang kasong pagpatay na tila malinaw na mula sa simula. Ngunit alam ni Coronel Cruz na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paghahanap sa salarin, kundi ang pag-unawa sa trahedyang nagtulak sa isang mabuting binata sa ganitong katapusan. Upang maunawaan ang krimen, kailangan mo nang maunawaan ang pagkataong gumawa nito. At para maunawaan si Jose, kailangan nilang magsimula sa kwento ang kanyang pag-ibig. Sa loob nga interrogation room ang himpilan ng pulisya ng Cavite na puno ng tensyon ang paligid. Matapos ang paunang pagsisiyasat sa crime scene, si Jose ay dinala sa silid. Wala siyang ipinakitang paglaban. Tahimik siyang nakaupo sa isang bakal na silya. Ang kanyang namumulang nga mata ay nakatutok sa malamig na sahig. Tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Si Coronel Cruz ay naupo sa tapat niya. Hindi siya nagsimula sa amga mapilit na tanong. Sa halip ay naglagay siya ang isang basong maligamgam na tubig sa mesa. Uminom ka muna para kumalma ka, sabi niya sa mahinahong boses. Alam mo ba kung sino ang sinaksak mo? Opo, sagot ni Jose sa paus na boses. Si Boss Reyes, ang kontraktor ko. Bakit mo ginawa iyon? Ang tanong na iyon ay tila tumusok sa isang sariwang sugat sa puso ng binata. Matagal na nanahimik si Jose, nanginginig ang kanyang balikat. Itinaas niya ang kanyang mukha at tumingin sa koronel. Sa kanyang mata, walang bakas ng put, tanging matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Kailangan kong ikwento mula sa simula, sabi ni Jose na parang nagbuntong hininga. Kung hindi kami nakakilala sa araw na iyon, marahil hindi ganito ang naging wakas ang buhay ko. At doon, sa malamig na interrogation room, sinimulang isalaysay ni Jose ang kwento ng kanyang buhay. Isang kwentong nagsimula 3 taon na ang nakalipas, kung saan ang unang tabing na trahedya ay nagsimulang magbukas. Nagsimula ang kwento isang gabi sa pagtatapos ang taong 2019 sa lungsod ng Cebu.
Si Jose noon ay 25 taong gulang pa lamang, isang simpleng binata mula sa Leyte na sumama sa isang grupo ng construction workers para magtrabaho sa isang proyekto ni Boss Reyes. Nang gabing iyon, para ipagtiwang ang pagtatapos ng proyekto, inarkila ni Boss Reyes ang isang VIP room sa Paraiso Cafe Bar, isa sa mga sikat na entertainment venue sa lungsod para ilibre ang buong team. Si Jose ay hindi sanay sa maingay at magarbong lugar na tulad nito. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa maluwag na cafe room na puno nga kumukutitap na ilaw at amoy nga alak. Habang ang kanyang mga kasamahan at ang grupo M nga contractor ay masayang nakiinuman at nakakantahan, si Jos ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na umiinom ng soft drinks. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo M nga babae na nakasuot ang maikling bestida. Mabilis silang nakisalamuha sa kasiyahan. Ang ilan ay naksalin ang beer. Ang ilan ay umupo sa kandungan ng nga lalaking halos kaedad na ang kanilang ama, kasabay ang nga malalending tawa. Sinulyapan lang sila ni Jose at muling tumalikod. Ngunit may isang bagay na nagpabalik ng kanyang tingin. Sa gitna ang nga babae, may isa na naiba. Ang pangalan niya ay Maria. Hindi si Maria ang pinakamaganda. Ngunit mayroon siyang kakaibang dating isang kagandahang marupok at nababalot ng lungkot. Payat ang kanyang pangkatawan niya ay medyo payat. Ang ngiti sa kanyang ngalabi ay tila isang maskara lamang na pilit na isinusuot upang itago ang pagod at pagkasawa na malinaw na makikita sa kanyang nga mata. Ang nga matang iyon, sa pakakatanda ni Jose, ay napakalungkot. Isang kalungkutang malalim na parang tubig sa isang balon sa taglagas. Habang ang ibang nga lalaki ay sinusubukang magbiro at manghipos nga babae, si Jose ay tahimik lamang na pinakmamasdan si Maria. Nakita niya itong magalang na tumatanggi sa mga bastos na paanyaya. Nakita niya itong banayat na tinatabik ang mga kamay na sumusubok humawak sa kanya. Hindi nakaramdam ang pandidiri si Jose. Sa halip, nakaramdam siya ang kakaibang awa. Iniisip niya kung ano ang naktulak sa isang babaeng tila disente para magtrabaho ang ganito. Lalang umingay ang party nang magsimulang malasing ang nga tao. Si Boss Reyes at ang kanyang mga kasamang contractor ay nagsimulang pumili ang kanta. Kumanta sila nga maingay na sayawin at nga matatamis na love song. Hanggang sa si Jose na ang kinulit ang kanyang nga kaibigan. Napilitan siyang umakyat sa entablado. Hindi siya pumili ng sikat na kanta. Sa halip ay isang lumang awitin tungkol sa isang ina. Nang tumugtok ang musika, ang simple, taos puso, at bahagyang nanginginig na boses ni Jose ay nagpatahimik sa maingay na silid. Kumanta siya ng buong damdamin ang isang anak na malayo sa tahanan at nangungulila sa kanyang inang naghihirap. At sa sandaling iyon nagtama ang kanilang nga mata ni Maria. Hindi na ito isang simpleng sulyap. Wala nang agwat sa pagitan ng isang construction worker at isang guest relations officer. Nakita niya ang pag-unawa at pahanga sa mga mata nito. At si Maria naman ay tila nakita ang katapatan at kabutihan sa kanya. Isang bagay na napakadalang makita sa isang lugar na tulad nito. Isang hindi nakikita ngunit napakalakas na koneksyon ang nabuo sa pagitan ng dalawang malungkot na kaluluwa. Pagkatapos ang gabing iyon bago umuwi, nilakasan ni Jos ang kanyang loop para hingin ang numero ni Maria. Nakapagtataka, ibinigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-text. Sa simula mga simpleng kamustahan lang tungkol sa trabaho at buhay, ngunit dinaktagal, humaba at lumalim ang kanilang mga pag-usap. Ikinuwento ni Jose kay Maria ang tungkol sa kanyang pamilya sa Leyte at ang pangarap niyang makapagpatayo ang bahay para sa kanyang mamagulang. Si Maria naman, sa unang pagkakataon, ay nagbukas ang kanyang puso sa isang lalaki. Ikinuwento niya ang kanyang mahirap na pamilya. Ang paghinto niya sa pag-aral para mahanap nga para sa siyudad at ang nga patibong na naktulak sa kanya sa landas na iyon. Ang una nilang pakikita ay hindi sa isang magarbong restoran o isang romantikong coffee shop. Inaya lamang ni Jose si Maria na kumain ng sizzling sisig at inihaw na manok sa isang karinderya sa tabi ng daan. Sa gitna ang malamig na hangin ang tsabu, sa tabi ang mainit na sisig, nakaroon sila ang isang gabing hindi malilimutan. Ang pagiging simple at tapat ni Jose ay labis na hinangaan ni Maria. Hindi ka ba natatakot na pagsismisan tayo nga tao, kuya? Nakasama mo ang isang tulad ko. Tanong ni Maria. Ang boses ay punong kawalan nga tiwala sa sarili.
Hindi agad sumagot si Jose. Kinuha lang niya ang pinakamasarap na bahagi ang inihaw na manok at inilagay sa plato nito. Wala akong pakialam sa sasabihin ang iba. Ang alam ko lang kapag kausap kita, nararamdaman kong mabuti kang tao. Hanggang sa huli ang kanilang pakikita. Nilakasan ni Maria ang kanyang loop at nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan. Kuya Jose, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagtatrabaho ako bilang gro. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Sabi niya habang dalawang hibla ang luha ang nagsimulang dumaloy sa kanyang piski. Natigilan si Jose sandali. Pagkatapos ay inabot niya at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Maria. Maria, sabi niya sa isang napakatatak na boses, hindi ako mayaman. Isa lang akong construction worker. Marahil hindi ko maibibigay sa iyo ang isang malaking bahay o magarang kotse. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang isang masayang pamilya, isang disenteng buhay. Kung gugustuhin mo lang sumama sa akin, ang salitang iyon at ang pahawak na iyon sa kanyang kamay ang tuluyang gumawa sa huling pader na nagpoprotekta kay Maria. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang lalaking hindi tumingin sa kanya bilang isang kalakal. Hindi nahangat sa kanyang katawan, kundi nagnanais na bigyan siya ng kinabukasan at pamilya. Tumango siya bilang sagot, habang patuloy ang pag-agos ang kanyang luha. Sa malamig na interrogation room, ang kwento ng trahedya ay nagsisimula pa lamang. Tahimik na nakikinig si Coronel Cruz, hindi nagsasalita kahit isang salita. Alam niya na para maunawaan ang kalupitan ng kutsilyo sa araw na ito, kailangan niyang magtiyagang basahin, pahina bawat pahina, ang kwento ng nakaraan na puno ng kabalintunaan, isang nakaraan na nagsimula sa katapatan ngunit nagpunla ang binhi mula sa pinakamadilim na lugar. Sa interrogation room, ang himpilan ng pulisya ang chafit. Patuloy pa ring matiyagang nakikinig si Coronel Cruz sa kwento ni Jose. Ang agos ang alaala ang salarin ay patuloy na dumadaloy. Nagbabalik sa lahat sa lungsod ang tsabunong huling bahagi ang 2019 kung saan nabuo ang isang pag-ibig mula sa katapatan ngunit nakasik din ang binhing trahedya sa hinaharap. Matapos ang gabing iyon na nangako si Jose, gumawa si Maria ang isang mahalagang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Nagpasya siyang iwan ang pagiging gro sa Paraiso Cafe Bar. Ngunit hindi ito naging madali. Hinarap niya ang pagpigil at pananakot mula sa may-ari ng bar na ayaw mawalan ang kumikitang empleyado. Ngunit laging nasa tabi niya si Jose. Ang simpleng proteksyon nito ay nagbigay sa kanya ang lakas ang loop. Sa huli, nagawa ni Mariang makalis sa madilim na lugar na iyon upang magsimula ang bagong buhay, isang disenteng buhay sa tabi ang lalaking pinaniniwalaan niyang kanyang huling sandigan. Lumipat sila at nagsama sa isang maliit na inupahang kuwarto sa Leyte. Ang probinsya ni Jose, ang bagong buhay, bagamat kapos sa material na bagay, ay puno ang kaligayahan sa simula. Sa umaga, nagtatrabaho si Jose sa construction site. Sa gabi, umuwi siya kay Maria sa kanilang maliit na kwarto. Si Maria naman, tinalikuran na niya ang seksing bestida at makakapal na makeup. Bumalik siya sa pagiging isang simpleng babae. Natuto siyang mamalengke, magluto at alagaan si Jose. Ang ganitong simpleng kapayapaan ay isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Naramdaman niyang siya ay minamahal at iginagalang. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Nang kumupas ang tamis ang pag-ibig, nagsimulang lumitaw ang paghihirap ang totoong buhay. Si Maria, nasanay sa maginhawang buhay at madaling pera, ay nagsimulang mainip. Ang pananabik sa mga branded na gamit, pamamasyal sa magagarang lugar, at higit sa lahat, ang pakiramdam na may sapat na prang panggastos ay unti-unting bumabalik. Nagsimula niyang ikumpara si Jose sa mga mayayamang kliyente na nakilala niya noon at tiningnan ang mapait na katotohanan sa kanilang lumang inupahang kuwarto. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa panahong iyon, nalaman ni Mariang nagdadalang tao siya. Ang balitang ito ay parang ulan na pansamantalang nakapula sa apoy ng kanyang hindi kasiyahan. Ang kanilang pag-ibig ay muling napuno ng pag-asa na makaroon ng isang buong pamilya. Tuwang-tuwa si Jose. Lalo siyang nagsipak, sinubukang mag-ipon ang bawat sentimo para sa kanyang asawa at anak. Isang maliit at simplang kasal ang idinaw sa kanilang probinsya, sa gitna ng pagbati ang ilang pamilya at kaibigan. Makalipas ang ilang buwan,
Masaya nilang tinanggap ang kanilang panganay na anak na lalaki, si Junior. Ngunit ang kaligayahang iyon ay naging simulang ng panibagong pagsubok. Ang pagkakaroon ng anak ay may kaakibat na maraming gastusin, diaper, gatas, gamot na naging mabigat na pasanin. Ang sahot ni Jose bilang construction worker, kahit make overtime pa siya hanggang sa halos mabali na ang buto, ay nasa 8,000 piso lamang kada buwan na hindi sapat para sa isang pamilya na may 3 miyembro. Si Maria mula sa pagiging isang mabuting asawa ay nagsimulang magbago. Ang pressure sa pra ay ginawa siyang isang babaeng madaling mainis at palaging nagrereklamo. Ang hapunan ng pamilya ay hindi na masaya. Sa halip ay punong nga sermon at panunumbat ni Maria. Saan tayo kukuha ng pambili ng gatas ng bata? Yung upa sa bahay kailangan na ring bayaran. Tingnan mo yung asawang iba, tapos tingnan mo ang sarili mo. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong tumutusok sa pagkalalaki ni Jose. Naramdaman niyang wala siyang silbi na siya ay isang bigong asawa at ama. Mahal niya ang kanyang mag-ina ngunit hindi niya alam kung paano makakaahon sa kahirapan. At gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Narinig niya na may malaking construction project sa Bataan. Mas mabigat ang trabaho, ngunit ang sahot ay maaring doble o triple. Nagpasya siyang magtrabaho sa malayo, magtiis ang 2 o 3 taon para makaipon at babalik para magtayo ang maliit na tindahan para sa kanyang asawa upang mabigyan ang magandang buhay ang kanyang pamilya. Nang sabihin ito ni Jose kay Maria, nag-alinlangan siya noong una, ngunit sa huli ay pumayag din. Sa kalupluban niya, naawa siya sa kanyang asawa na kailangang magtrabaho sa malayo. Ngunit nakaramdam din siya ang kaunting ginhawa na hindi niya ito haharapin araw-araw. Hindi na maririnig ang paumanhin nitong walang patutunguhan. Sa araw na umalis si Jose, bit-bit ang kanyang bag, umiyak ng husto si Maria. Nagyakapan sila at gumawa ng maraming pangako. Nangako siyang magpapadalang ng pera palagi tatawag araw-araw. Si Maria naman ay nangakong mananatili sa bahay. Aalagaan ang kanilang anak at hihintayin ang kanyang pagbabalik. Ngunit walang sinuman ang nakaisip na ang pagkakalayong ito ang magiging simulaing isang pakasirang hindi na maayos. Si Jose ay nagtrabaho ng husto sa bagong construction site. Nagtrabaho siya umaga't gabi, nagtipid sa lahat ng bagay para makapagpadala ng para sa bahay. Ngunit sa Leyte hinarap ni Maria ang ibang pagsubok. Ang pag-aalaga ng anak ng mag-isa, ang kalungkutan sa kanilang bahay, at ang mapanuring tingin at sismis ang kapitbahay. Alam nila ang kanyang nakaraan at hindi naniniwalang kaya niyang makbago. Ang salitang iyon ay parang nakarayom na tumutusok sa kanyang marupok na dangal. At dumating ang huling dagok, biglang nakasakit ng malubha si Junior. Mataas ang laknat at kinailangang isugot sa ospital. Sinabi ang doktor na mayroon itong malubhang pneumonia. Kailangang manatili sa ospital ng matagal at malaki ang gastusin. Ang kaunting ipon na ipinadala ni Jose ay hindi sapat para sa bayarin. Sa panahong iyon kadiliman at kawalan pag-asa, ginawa ni Maria ang isang bagay na isinumpa niyang hindi na niya gagawin. Isang binata sa kanilang lugar. Naalam ang sitwasyon ni Maria at ilang beses na siyang binastos. Ang lumapit at nakalok ng tulong. Ipapahiram niyang pera si Maria para sa pagpapagamot sa kondisyon na babayaran siya nito ng isang gabi. Umiyak si Maria at mariing tumanggi. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang anak na hirap huminga sa kamang ospital at ang lumalaking bill, ang huling pader sa kanyang puso ay gumuho. Ipinikit niya ang kanyang mata at muling ipinakbili ang kanyang dignidad. Nang makaroon ang una, nasundan pa ito. Pakalabas ang kanyang anak sa ospital, ipinagpatuloy ni Maria ang lihim na relasyong iyon at maging sa iba pa. Pumalik siya sa dating landas. Naging isang babaeng may 2 mukha. Sa umaga, isa siyang mabuting ina. Sa gabi, palihim siyang nag-ayos para mahanap ng kliyente sa mga murang motel para sa dakdak na kita. Ngunit ang sikretong ito ay hindi naitago ng matagal at ang nakatuklas nito ay si Antonio, ang mismong kapatid ni Jose. Isang hapon weekend, may inaasikaso si Antonio at habang nahihintay, pumasok siya sa isang motel sa kalapit na bayan. At habang paakyat siya sa hagdanan, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng kalalabas lang mula sa isang kwarto na nagmamadaling inayos ang kwelyong kanyang damit na may bakas pa ang hiya sa mukha ay walang iba kundi si Maria,
ang hipak niya. Namutla si Maria nang makita ang kanyang bayaw. Mabilis siyang yumuko at humanap ng daan para makatakas. Natulala si Antonio at hindi makapagsalita. Natanaw na lang niya ang kanyang hipak na nakmamadaling umalis na parang isang magnanakaw. Hindi siya gumawa ng eksena, ngunit bilang kapatid, hindi niya kayang hayaang maloko ang sarili niyang kapatid. Nang gabing iyon, tumawag si Antonio sa bataan. Sa kabilang linya, masaya pang nakukwento si Jose tungkol sa trabaho at nangangamusta sa kalagayan ng kanyang mag-ina. Matapos mag-atubili sandali, sinabi ni Antonio ang buong katotohanan na nasaksihan niya. Doon sa maingay na construction site sa Bataan, sa Loop Barracks, natigilan si Jose. Nabitawan niya ang telepono. Nabingi ang kanyang matainga. Wala na siyang marinig na anuman. Ang buong mundo niya, ang kanyang tiwala, ang kanyang pag-ibig, lahat ay tila gumuho sa isang iglap. Ang agos ni masasakit na alaala ni Jose ay patuloy na dumadaloy sa loob ni interrogation room. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang salaysay ng isang kriminal, kundi isang trahedya ng pag-ibig at pagtataksil na nakpatahimik maging sa mga biyasang investigador. Matapos ang tawag na iyon mula sa kanyang kapatid, hindi na nakayanan ni Jose. Ang mundong pinilit niyang buuin, ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang asawa lahat ay nawasak. Ang galit at sakit nga pagtataksil ay nakalap na parang apoy na tumutupok sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nagsinunggaling siya sa contractor. Sinabing may emergency sa kanilang bahay. Sumakay agad siya ang bus mula Bataan pabalik ng Leyte. Sa halos 10 oras na biyahe hindi nakatulog si Jose. Sa isip niya ay umiikot ang imahe ni Maria, ang kanyang ngangiti, ang kanyang pangako, at ang karimari-marim na larawan na ikinuwento ng kanyang kapatid. Inisip niyang bubugbugin siya, mumurahin, at tatapusin na ang kanilang pagsasama. Ngunit biglang lumitaw ang imahe ni Junior, ang kanilang munting anak, ang inosentang ngiti, ang tawag na papa, ang naging tali na pumigil sa kanya na tuluyang magupong galit. Ano ang dapat niyang gawin? Ang pagtatalo sa pagitan ng pag-ibig, put, at responsibilidad bilang isang ama ay nakpahirap sa kanya buong gabi. Nang makawi si Jose kinaumagahan, natigilan si Maria nang makita siya. Alam niyang nabunyak na ang lahat. Hindi na niya hinintay na magsalita pa si Jose. Lumuhod siya sa panan nito. Niyakap ang binti ang asawa na puno pa ang alikabok at humagulgol. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Jose, sigaw niya sa kawalan ng pag-asa. Nagkamali ako. Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, ginawa ko to para sa anak natin. Habang umiiyak, ikinuwento ni Maria ang tungkol sa malubhang sakit ng kanilang anak, ang kanilang kahirapan, at kung paano siya naipit sa sitwasyong walang matakbuhan. Sinisi niya ang tadhana at ang sarili niyang kahinaan. Nagmakawa siyang patawarin siya ni Jose para sa kanilang anak, para sa kanilang munting pamilya. Si Jose ay nakatayong parang estatwa. Ang kanyang galit ay tila humupa, napalitan ng sakit na nakpamanhid sa kanyang buong katawan. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang paanan at sumulyap sa loob ng kuwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Kailangan niyang pumili, iwan ang wasak na pamilya at hayaang maging ulila ang kanyang anak o patawarin ito. Lunukin ang sakit para mapanatili ang bubong na kahit basak na ay nagsisilbi pa ring tahanan. At sa kanyang bulak na pag-ibig at nakakaawang awa, pinili ni Jose ang pangalawang opsyon. Dahan-dahan siyang yumuko para itayo si Maria. Tumayo ka na, sabi niya sa paos na boses. Sa pagkakataong ito, papatawarin kita. Pero wala ng pangalawang pagkakataon. Pinatawad niya ito. Ngunit alam niyang hindi na sila maaring manatili pa sa Leyte. Ang mansang ito ay hindi na mabubura. Hindi niya kayang harapin ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya, at ang sismis ng kapitbahay. Nagpasya siyang kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila upang magsimulang muli. Si Junior naman, ang kanilang anak, ay pansamantalang iwan sa pangangalagang kanyang lolo at lola. Ito ay isang napakasakit na desisyon. Ngunit naniniwala si Jose na ito ang tanging paraan para maisalba ang kanilang pagsasama. Makalipas ang ilang araw, tahimik na nag-impake ang mag-asawa.
Iniwan nila ang kanilang probinsya, pamilya, at munting anak at naktungo sa Carmona Industrial Park sa Cavite. Bit-bit ang pag-asang makapagsimulang muli. Dito nagtapos ang bahaging iyon ng kwento ni Jose na tahimik si Coronel Cruz at ang investigador sa silid. Ang trahedyang isinalaysay ni Jose, bagamat nakakaantik, ay salaysay pa rin mula sa isang panik. Para maging patas ang investigasyon, kailangang beripikahin ang bawat detalye. Agad na nagutos si Coronel Cruz sa 3 bihasang investigador na magtungo sa lalawigan Leyte. Ang kanilang misyon, alamin ang katotohanan sa lahat ng sinabi ni Jose. Makalipas ang 2 araw, dumating ang tim sa probinsya ni Jose. Una nilang nakausap si Antonio, ang kanyang kapatid. Noong una, nakingat si Antonio, ngunit nang malaman niyang para ito sa investigasyon ang krimeng ginawa ng kanyang kapatid, hindi na siya naglihim pa. Sa ng simpleng bahay, ikinuwento ni Antonio ang lahat habang baka sa kanyang mukha ang pagdurusa. Kinumpirma niya ang kwento ng hapong iyon na natakpuan niya ang kanyang hipak sa motel. Galit na galit po ako noon, Sir, sabi ni Antonio sa mapait na boses. Pero hipag ko siya, hindi ko naman pwedeng gawan ng eskandalo. Ang nagawa ko lang ay tawagan si Jose at sabihin ang totoo para siya na ang umayos. Sinabihan ko na siyang iwanan yan, pero masyado siyang mabait at mahal na mahal niya ang anak niya, kaya pinatawad niya. Hindi ko akalain na ang pagpapatawad niyang iyon ang magdadala sa mas malalang pangyayari ngayon. Ang salaysay ni Antonio ay tukmang-tukma sa kwento ni Jose. Pagkatapos, nagtungo ang tim sa bahay ng magulang ni Jose kung saan nakatira si Junior. Nang malaman ang mag-asawa ang nangyari sa kanilang anak, halos manlumo sila. Nakasakit ang ama ni Jose habang ang ina ay walang tigil sa pag-iyak. Kinumpirma nila ang biglang pag-uwi ni Jose mula Bataan, ang tensyon sa bahay at ang masakit na desisyon ng mag-asawa na iwan ang kanilang apo para magtrabaho sa malayo. Siya po ang pinakamabait at pinakamasipag kong anak, sabing ama ni Jose habang lumuluha. Mula pagkabata, hindi yan nakipag-awe o sumagot man lang. Lahat ng ito ay dahil sa asawa niya. Siya ang sumira sa buhay ng anak ko. Bawat detalye sa kwento ni Jose ay nakumpirma. Nagpadala ang ulatang team sa Leyte pabalik sa main investigation team. Pabalik sa interrogation room sa Cavite, matapos matanggap ang kumpirmasyon, tiningnan ni Coronel Cruz si Jose ng may ibang pananaw. Sa kanyang mata, si Jose ay hindi na lamang isang malupit na mamatay tao, kundi isang kaawa-awang biktima rin ng isang trahedya ang pag-ibig. Ngunit ang batas ay batas, at ang krimen ay mananatiling krimen. Ang salaysay mo tungkol sa nangyari sa Leyte, nasuri na namin, sabi ni Coronel Cruz. Lahat ay totoo. Tumango lamang si Jose, hindi nagsalita. Ngayon magpatuloy ka. Pag-dating ninyo rito, ano ang naging buhay ninyo? Sa interrogation room, patuloy na nakinig si Coronel Cruz at ang kanyang team sa putol-putol na alaala ni Jose. Ang kwento ang kanyang buhay matapos ang masakit na desisyon na patawarin ang asawa ay pumasok sa isang bagong kabanata, isang kabanatang isinulat na may andap-andap na pag-asang magsimulang muli. Ayon sa salaysay ni Jose, ang buhay nilang dalawa sa Carmona Industrial Park ay may magandang simula. Nakakuha sila ang tirahan sa barracks engga manggagawa. Bagamat pansamantala, mayroon silang privacy. Ibinuhos ni Jose ang sarili sa trabaho mula umaga hanggang gabi. Ginagamit ang pisikal na pagod para makalimutan ang sugat sa kanyang puso. Si Maria naman, bilang pagbabayad sala, ay naging masipag din sa simula. Siya ang naatasang magluto para sa buong team. Isang trabahong hindi mabigat ngunit nangangailangan ng regularidad. Bihira na silang mag-usap. Ang dating matamis na pag-ibig ay kumupas na at napalitan ang isang relasyong alanganin at formal na lamang. Ngunit umaasa pa rin si Jose. Naniniwala siyang ang panahon at ang kanilang pagsisikap ay maghihilom sa lahat ng sugat. Ngunit nakamali si Jose. Hindi niya inasahan ang kalupitan ng tadhana at higit sa lahat, minaliit niya ang kakayahan ng isang tao na magbago. Ang kontraktor na pinagtatrabawan nila ay walang iba kundi si Boss Reyes, ang lalaking kasama nila sa Catefe Bar sa Cebu 3 taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi na natatandaan ni Boss Reyes ang isang hamak na construction worker na tulad ni Jose. Ngunit agad niyang napansin ang gandang may bahid ng lungkot ni Maria. Si Boss Reyes ay isang tusong lalaki.
Sana'y nagamitin ang pera at kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Nang makita niyang si Maria ay nagtatrabaho sa mainit at mahirap na kusina, humanap siya ng paraan para makalapit. Binigyan niya si Maria ng mas magaan na trabaho. Bilang timekeeper na naglilista ng oras engga manggagawa isang trabahong malinis sa opisina at may mas mataas na sahod. Nang marinig ni Jose na naging mabait ang kanilang amo sa kanyang asawa, natuwa siya noong una. Inakala niyang bumubuti na ang kanilang buhay. Hindi niya alam na iyon ay isang patibong. Isang kalkuladong pamumuhunan ng isang mapagnasang amo para mas madaling mapalapit sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, madalas gamitin ni Boss Reyes ang trabaho bilang dahilan para tawagin si Maria sa kanyang pribadong opisina. Nagsimula ito sa matatamis na salita, maliit na regalo, hanggang sa malalaking halagang pera. Si Maria, isang babaeng may komplikadong nakaraan at manhid na sa material na tukso, ay hindi nagtagal at bumigay. Ang hirap ang buhay, ang alanganing relasyon kay Jose, at ang karangyaan at kapangyarihan na ipinapakita ni Boss Reyes, lahat ang ito ay nagtulak sa kanya pabalik sa dating landas. Nilinlang niya ang sarili na ginagawa niya iyon para sa mas magandang buhay, para masundo na nila ang kanilang anak, at muli niyang pinagtaksilan si Jose sa mismong lugar kung saan nakpapawis at nakbabanat ng buto ang kanyang asawa araw-araw. Ang lihim na relasyon ay marahil hindi nabunyag kung hindi dahil sa pagkakataon ni sa pangmanggagawa, si Manny ang tumawag sa pulisya. Bandang tanghali, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa pribadong palikuran ni Boss Reyes, nakatabi lang ng pampublikong banyo. Nang sumilip siya sa siwang dingding na yero, nanigas siya nang makita sa loop ang kanilang amo at si Maria, ang asawa ng kanyang katrabaho. Naguluhan at nahiya si Manny, ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pakikipagkaibigan. Hindi niya kayang hayaang niloloko ang kanyang kaibigan ng harap-harapan. Kaya pinuntahan niya si Jose at sinabi ang buong katotohanan. Nang ikuwento sa akin ni Manny, nanginginig ang boses ni Jose sa interrogation room. Ang kanyang nga mata ay pulang-pula at punong ng ugat. Nabingi ako, hindi ako naniwala. Pinatawad ko na siya nun. Iniwan ko ang lahat para magsimula kaming muli. Pero inapakan niya ulit ang tiwala ko. Ang hangganan pagtitiis ni Jose ay sumabok na. Ang selos, ang galit na matagal ng kinimkim. Kasama pa ang kahihiyan na agawin ng sarili niyang amo ang kanyang asawa, lahat ay sumabog at naging isang hindi makontrol na kabaliwan. Wala na ako sa sarili ko, patuloy ni Jose. Ang boses ay halos umuungol. Isa lang ang nasa isip ko, kailangan ko silang patayin. Dumiretso ako sa kusina. Nakita ko yung kutsilyong pansaksak ng baboy. Kinuha ko yun. Sinubukan akong pigilan ni Manny, pero wala nang makakapigil sa akin nun. Para akong isang hayop. Sinipa ko ang pintong baraks ni Reyes hanggang masira. Huminto si Jose, huminga ng malalim, at maring ipinikit ang mata na tila binabalikan ang nakapangingilabot na sandaling iyon. Ang nakita ko ay naglalambingan sila, ang asawa ko at si Reyes. Sumagat ang kabaliwan ko. Sumugod ako, itinaas ang kutsilyo, at sumaksak. Hindi ko na matandaan kung ilang beses. Ang alam ko lang, saksak ako ng saksak hanggang sa bumaksak si Reyes, hanggang sa humupa ang galit sa puso ko. Nang huminto ako, si Maria ay nawalan ng malay sa tabi niya. Ako naman, napapo na lang at hinintay kayong dumating. Ang kumpleto at detalyadong pag-amin ay nagtapos na. Ang buong trahedya ay nailahat na. Tiningnan ni Coronel Cruz ang lalaking nakasupsop na ang mukha sa mesa. Punong ng komplikadong damdamin ang kanyang puso. Siya ay isang malupit na mamamatay tao. At kasabay nito, isang kaawa-awang biktima ang pagtataksil. Matapos makuha ang nasalaysay ni Jose, ang saksing si Manny at ni Maria nang magkamalay na ito, nagpasya ang investigation team na magsagawa ang crime scene reenactment. Isang umaga, makalipas ang ilang araw, dinala si Jose pabalik sa construction site. Ang lugar ng krimen ay nanatiling selyado sa ilalim nga mahigpit na pagbabantay nga pulis at taga-usik. Kinailangang isadula ni Jose ang kanyang naginawa. Itinuro niya ang lugar kung saan niya narinig ang balita mula kay Manny. Lumakad papasok sa kusina, kinuha ang pakengkutsilyo at naglakad patungo sa baraks ang biktima. Isinadula niya ang paksipa sa pinto
At sa huli, ang pagtaas ng kutsilyo patungo sa isang manekin na inilagay sa posisyon kung saan bumagsak si Boss Reyes. Bawat kilos ni Diyos ay automatiko at walang buhay. Tila isang taong patay na ang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay hindi nakpakita ng pagsisisi. Walang galit. Tanging isang nakakatakot na kawalan. Naging mayos ang reenactment. Bawat detalye ay tumukma sa salaysay ang suspek at sa mga ebidensyang natakpuan sa lugar ng krimen. Sa puntong ito, opisyal nang matatapos ang investigasyon. Dahil sa pag-amin ng salarin, mga saksi at kumpletong ebidensya, mabilis na tinapos ng pambansang pulisya ang investigasyon at ipinasa ang kaso sa tanggapan ng piskal para sa pagsasampa ng kasong murder laban kay Jose. Ang trahedya na nagsimula sa isang cafe bar sa Cebu, dumaan sa pagtataksil sa Leyte at nagtapos sa madugong pangyayari sa Cavite ay hahantong na sa huling yugto sa ilalim ng hatol ang batas. Si Maria, matapos magbigay ng salaysay bilang isang sangkot at mahalagang saksi, ay pansamantalang pinalaya. Ngunit para sa kanya, ang kalayaan ngayon ay mas mapit pa kaysa sa pagkakakulong. Ang kanyang asawa ay haharap sa mahabang sentensya, ang kanyang kalaguyo ay patay na. Siya mismo ay naging isang taong kinasusuklaman ng lipunan, isang hindi tapat na asawa at hindi direktang sanhi ng isang krimen. Walang mapupuntahan, walang masasandalan. Umalis siyang Cavite dala ang kahihiyan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang kanyang hinaharap ay isang kadilimang hindi matanaw. Sa Leyte, nakarating na rin sa pamilya ni Jose ang balita na balot ng katahimikan ang buong bahay. Nakasakit ang kanyang ama, ang kanyang ina ay naubusan ng luha sa kaiyak. Ang pinakamatinding sakit para sa kanila ay hindi lamang ang pagkawala ng kanilang mabuting anak, kundi ang pag-aalala sa kinabukasan ng kanilang munting apo. Si Junior isang batang lalaki na lalaking walang ama at ina. At papasanin ang kwento nga isang pamilyang wasak na hindi na kailanman mabubuo. Ang kasong ito ay nakbunsot ang malawakang debate sa lipunan. Nang ang kwento ang buhay ni Jose, ang kanyang sakripisyo, pagpapatawat at ang dinanas niyang pagtataksil ay nailatala sa media, maraming nakpahayag ng simpatya sa salarin. Hindi nila kinakatwiran ang pagpatay, ngunit naawa sila sa isang mabuting lalaki na itinulak sa kanyang hangganan. Pinag-usapan ang nga tao ang limitasyon ng pagpapatawat, ang bigat ang kahirapan, at ang pagiging komplikado ang kalikasan ng tao. Si Jose, mula sa pagiging isang mamamatay tao sa matang ilan, ay naging isang sawing palat na biktima ng pangyayari. Masusing pinag-aralan ang piskal ang kaso. Ang kasong murder laban kay Jose ay hindi may kakaila. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang lahat ng pangyayari, may mga dahilan para pagaanin ang kanyang parusa. Mahalaga, ang krimen ni Jose ay hindi naugat sa isang masamang pag-ugali, kundi isang biglang pagsiklap ng matinding galit na kilala bilang bunga ng silakbo ng damdamin o passion. Matapos makita ang isang eksenang hindi na kayang tiisin, matindi ang pagkainsulto sa kanyang karangalan at pagkalalaki mula sa kanyang asawa at sa biktima na isang mahalagang mitigating circumstance sa ilalim ng Revised Penal Code. Bukod dito, pagkatapos ang krimen, hindi tumakas si Jose, hinintay niya ang autoridad. Sa buong prosesong investigasyon, naging tapat siya sa kanyang salaysay at nakpakitang pagsisisi. Ang pagkakaroon ng malinis na rekord ay isa ring salik na isinaalang-alang. Ang krimeng nagawa ay may kaakibat na mabigat na parusa na hindi maiwasan. Ngunit dahil sa malinaw na mitigating circumstances, ang kahihinatnan ni Jose ay hindi ang pinakamabigat na parusa. Ang parusa para sa isang hindi makontrol na silakbo, ang damdamin ay maraming taon en nawalang kalayaan sa bilangguan, ngunit iyon na marahil ang awa ang batas para sa isang taong may napakalungkot na buhay. Sa huli, isasara na ang kaso. Ngunit ang kwento ang mabuting construction worker na si Jos ay mananatiling isang nakakatakot na paalala tungkol sa hangganan ng pagpapatawad. Ang awa ay isang marangal na katangian, ngunit mayroon din itong limitasyon. Kapag ang pagpapatawad ay inaabuso, kapag ang kabutihan ay paulit-ulit na inaapakan, maari nitong gawing isang halimaw maging ang pinakamahinahong tao. Ang trahedyang ito ay isa ring mapait na aral tungkol sa mga pagpili at likas na ugali ng tao. Si Maria ay may pagkakataong magsimulang muli,
Ngunit pinili niyang bumalik sa dating landas at hinila ang lahat sa isang bangin trahedya. Si Jose naman, pinili niyang magtiwala at magpatawad ng walang pag-alinlangan hanggang sa humantong sa isang malagim na wakas. Ang masamang siklo nga ugali at maling desisyon ang nagtulak sa kanilang lahat sa isang buhay na walang labasan, nag-iwan lamang ng dugo, luha at isang tanong na patuloy na umaalinggaw nga. Sa pag-ibig, hanggang kailan nga ba kayang magpatawad ng isang tao?